Oh. Ito pa, pakita natin tong balita na ito, ha? Nagpaparamdam ang ilang kontraktor at opisyal ng DPW. Para pala mga multo ito mga ito. Nagpaparamdam ang mga animal. Na interesado silang tumestigo kaugnay sa umano'y mga anomalya sa flood control projects. Nako! Ayon po yan kay Senator Rodante Marcoleta. Nako, patay tayo dyan. Sa gitna ng mga pagdinig sa mga umano'y anomalya sa flood control projects ng gobyerno na kundi substandard, ghost projects. May mga interesado raw na tumestigo na nagpaparamdam na kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Rodante Marcoleta. Merong mga feelers, kaya lang ang aking sinasabi, gusto ko munang makita yung extent ng kanilang sasabihin bago, kung wala namang bago, paano naman. So, pinakamaganda, ma-determine natin, ano ba sasabihin mo? Meron ka bang ituturo? Magtatapat ka ba? Pagkatapos, saka natin titimbangin. Ilan daw dito ay mga kontraktor, pero may mga taga-DPWH rin. Kinukumbinsi yung nagtapat marami kasing nakarinig. So sabi ko, puro dinig lang yan. Gusto ko, meron talagang lilitaw na magsasabi. Sabi pa ni Marcoleta, meron din daw personalidad na may kinalaman sa proyekto ang nasa ibang bansa na. Hindi naman ibig sabihin lumabas dahil doon. Merong nandun sa ibang bansa. Maamalay mo, baka umuwi naman sila. Hindi ko naman sinabi na nagtago o kusang tumakas. Hindi. Kasi sa informasyon na hinahanap nga kung present sila, may nagsasabing nasa ibang bansa. Yun lang. Sa Lunes ang susunod na pagdinig ng komite ukol sa mga flood control project. Pero ngayon pa lang, dumidistansya na si Majority Floor Leader Senador Joel Villanueva at iginiit na wala siyang transaksyon kay dating District Engineer ng Bulacan 1st District Engineering Office na si Engineer Henry Alcantara. Pinaplano rin daw niyang magharap ng reklamo laban sa mga nagpapakalat ng mga larawan at video na kasama niya si Alcantara. Sir, wala kayong transaction with Alcantara? Never. Ano ba yung transaction? District engineer siya. Lahat ng senador, lahat ng secretary na pumunta sa presidente ng Pilipinas nandun nakakasama siya. So, yun ba is an evidence na sangkot? Bakit si Joel lang yung tinuturo? Bibigyan ko kayong lahat ng picture nilang lahat. Bibigyan ko kayong lahat ng video nilang lahat. So, bakit? Bakit ako? Bakit ako? Kasi nagpapagulo sila. Gusto nilang guluhin. Si Senador Bato de la Rosa naman, sinabing lahat ng flood control project sa iba't ibang administrasyon dapat imbestigahan dahil kailangang malaman ng taong bayan kung nagamit ng tama ang buwis nila. Kasunod ito ng pagsabi ng may-ari ng kontraktor ng Alpha and Omega na si Sara Diskaya na pumasok sila sa flood control projects mula noong 2016, panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ng bayan yan Hindi porque during the time of PRRD, i-exempt natin sa investigation. Hindi po pwede yun. Nung gumawa sila ng kulukuhan, kahit na panahon pa ni Pinoy kasi noon pa yan, panahon pa ni Pinoy sila nagkakuha ng mga kontrata sa gobyerno. Ayan, issue yan ngayon yung sabi ni Diskaya na 2016 pa siya nagsimula. Alam mo, hindi naman ng problema, again I am against any form of corruption, pero puntiryahin natin. Ang tanong nung 2016 ba na nagsimula si Diskaya, ay yung mga proyekto ba na yon ay natapos o hindi? Alam nyo, tinanong niya ni Senator Bongo at sumagot siya na oo, natapos naman, maayos naman. Kasi alam mo, same people lang naman yung mga kontraktor. Kasi remember, may lisensya sila para bagang ina-accredit ng DPWH. So, lahat ng mga kontraktor ngayon ay dati ng kontraktor. Ngayon, ang tanong, ibig bang sabihin nun, pwede sila maging mabuti? Pwede. Bakit sila naging masama ngayon? Kasi nga, ang according, ako mismo may nakausap ako, hindi ko na lang babanggitin. Ito, matino ito noon. Nakasama pa namin ito noon. Hindi ko na lang babanggitin kung saan. Nakasama pa namin ito noon. Matino itong kausap. At tinanong ko sa kanya, kamusta ba ang kalakaran sa gobyerno ngayong panahon ni Duterte? Alam mo,
sabi niya, wala, mahirap ngayon magnakaw. Yun ang sagot niya. Itong contractor na ito, medyo aminado ito na kumikita. Sabi niya, mahirap magnakaw ngayon. Magnanakaw ka pala. sabi ko sa kanya, magnanakaw ka pala. Kasi hindi ko naman siya nakilala through government affairs Nakilala ko siya through riding. Sabihin, alam mo yun, nagra-ride. Kasi marami mayayaman dyan Ang sagot lang nila sa akin, yung mga rider na mga mayayaman dyan, sabi nila, mahirap magnakaw ngayong panahon ni Duterte. Medyo kami ngayon. Medyo, anong tawag doon? Laylo muna kami ngayon. Yan ang sabi nila. Tapos, ngayon, tinanong ko na ngayon, itong panahon na presidente na si Marcos, alam mo, sabi sa akin, the same people na nagsabi sa akin, laylo sila nung panahon ni Duterte. Ngayon daw, ang bilin sa kanila, hindi ko alam kung sino yung nagbilin Basta ang bilin sa kanila, kunin nyo na as much as possible. Baka hindi tumagal ang administrasyon na ito. Seryoso ba kayo? Hindi, yan ang pagkakwento sa akin Basta, kumuha na kayo ng kaya ninyong kunin dahil hindi tayo sigurado kung tatagal itong gobyerno to. Yun ang sagot sa akin. Sabi ko, mga walang Diyo kayo. And matagal ko na kinikwento sa inyo ito, kung maaalala ninyo, bago pa nagputukan ito mga issue na to. Di ba? Noon pa lang kinikwento ko na sa inyo ito. Ngayon, nagputukan na. Di tama pala tayo noon. Di ba? Anong ibig ko lamang sabihin? Wala akong problema dun sa kontraktor. Yung kontraktor, sabi ko nga sa inyo, ganito lang kasimple yan mga pamilya, mga nanay, mga tatay. Alagaan ninyo ang mga anak ninyong babae. Palakihin ninyo ng tama. Huwag kayong nag-aaway, kayong mga mag-asawa at siguraduhin nyo may oras kayo sa anak ninyo. Okay? Bakit kanyo? Huwag niyo sisisihin yung anak ninyo kung makakuha ng isang inutil, babaero, fuckboy, na boyfriend, na namamakla, o masamang boyfriend, na nananakit. Alam mo, huwag niyo sisihin sila. Kasi, totoo to kung matino kayong nagpalaki ng anak, hindi kukuha ng ganyan yan. Manat bay, ang gulo ng analogy mo Ganito lang kasimple mga kababayan. Simpleng-simple lang sasabihin ko sa inyo. Okay, sandali, tanggalin mo na si Bato dyan, nakatulog na. Simpleng-simple lang ito. Kasi ang mga fuckboy, ang mga tarantadong mga lalaki, mga mananakit na lalaki, kalat talaga yan. Para silang demonyo naghahanap. Sino ang mamamanyak namin? Sino ang pwede naming isama sa listahan namin ng one night stand? Ganyan sila mga lalaki. Walang biro. High school pa lang, pinag-aralan nila kung paano mambola ng babae. Hanggang pagtanda nila, nagpaparamihan na yung mga magkakaibigan. Ngayon, ano ibig ko sabihin? Parang ganyan ng itong mga natin sa ating gobyerno, itong mga DPWH natin. Mga yan. Pero kung matino ang babae, dahil pinalaki ng matinong magulang yung babae, mahihirapan yung lalaki manggago o mahulog niya itong babaeng matino. Bakit? Pinalaki ng tama ng magulang So ganun din po yung DPWH, yung ating mga kongresista, yung ating gobyerno, kung matino ang nasa ibabaw. Kung matino ang presidente, kung matino ang mga masasabi natin anti-corruption na galamay ng ating presidente, kung matino yan, etong mga tarantado sa baba, hindi makakapagnakaw ng ganyang kalaki. Oo, syempre hindi mo maiiwasan, meron pa rin makakalusot. Hindi naman natin sinabing perpekto nung panahon ni Duterte. May nakakalusot pa rin syempre nun, pero hindi ganito kagarapal. Yan ang katotohanan. Kung may kamay na bakal itong presidente natin,
Hindi makakalusot yung mga ganito kagarapal. Mantakin mo, paano? Sabi ko nga ho sa inyo the mere fact yung ginawa nila sa PhilHealth, paano nakalusot yun? Remember, sa huli, ang pipirma ay ang presidente ng pagdating sa budget. So kung i-veto mo yung mga insertion, yung ano ba insertion? Yun yung tinanggal sa kabila, inilipat dito sa project sa DPWH. Ano ang nanakawin kung walang pera? Tama, mali. So, pinabayaan lang ng presidente yun. Pinabayaan, matanggal yung budget sa PhilHealth, pinabayaan, ilobo yung budget sa DPWH, pinabayaan yung sa ayuda, pinabayaan lahat yan. Kaya nagkakaganito bayan natin. So wag na tayong tumingin sa kaliwa o sa kanan. Nandun sa ibabaw ang problema. Yan ang totoo. Tingin kayo, hanap ng kontraktor, hanap kayo ng DPWH. Putang ina, kanino ba nanggaling ang pera? Saan ba nanggaling yung perang nanakawin? Nagigets nyo ba? I mean, kung walang pera, walang nanakawin. Paano nagkaroon ng pera? Sino naglagay ng pera? Sino nag-alat ng pera doon? Sagutin nyo ako. Kaya isang araw, kayang solusyonan ni Marcos yan kung gusto niya. Tama si VP Sara Duterte, isang araw lang yan, kayang-kaya niya solusyonan yan. Kunin niya kung saan ang pinakapunot dulo, bakit nagkaroon ng pera doon. Ang hanapin yung nakokornian ako Sa totoo lang nakokornian ako yung pupunta yung customs, BIR kila Diskaya para ano yung kotse. Ang corny ninyo. Pasensya na pero ang corny ninyo. Sa totoo lang, napaka-corny ninyo. Hindi yan ang problema. Alam ko, halimbawa, totoo yung sinasabi ninyo, they acquired it in a wrong way. Sige, sabihin na natin totoo. Saan ang galing ang pera? Yes, maybe. I'm not saying they acquired it in a wrong way. Maybe they did that illegally. Again, saan ang galing ang pera? Paano sila nagkaroon ng ganyan kadaming proyekto? DPWH tambayan? Hindi! Katarantaduhan yan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at